Noong mga nakaraang araw, nagsalita po itong si Marcoleta, mga kababayan, mga ka-JP, na tila baga ayaw niya nung kanya na siya po ay nasasapawan. Kasi siya na nga daw po ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Salamat Aluwad Bumalod. Thank you. Ang hirap basahin ng mga pangalan ngayon, mga kababayan. Okay, balikan natin. Si Marcoleta, nagpahayag po ng pagkadismaya. Tila ayaw niya po ng may ibang tao na sumasapaw sa kanya. Gusto niya, mga ka-GPnatic, siya lang po ang bida. Dahil nagagalit itong si Marcoleta na si Ping Lacson ay nagbigay pa ng kanyang privilege speech hinggil po dito sa mga ghost project, maging itong mga contractor, mga kababayan, at yung flood control projects na ngayon po ay talaga naman ay sikat na sikat, mga kababayan. Nagalit din itong si Marcoleta, mayroon din pagkakataon na nagalit po siya dito kay Kiko Pangilinan. Subalit ngayon, mga kababayan, itong si Ping Lacson ay pumalag kasi tinawag po ito ni Marcoleta na isang epal. Yari ka! Epal ang pagkakasabi niya. Kaya itong si Ping Lacson, mga kababayan, ay hindi po nagpatinag. Ang sabi niya kay Marcoleta, Marcoleta, naghahanap ka ba ng away? Sabi ni Pete Aranzo, Sir GP, minsan ko na pinuna ang bigote mo, humihiwalay sa'yo. Dumidikit sa mic po na ko lang subscriber mo po ako. Wala pong problema yan. Inaamin ko naman, mga kababayan, pangarap ko sa buhay na ako po ay magkaroon ng bigote na kagaya ni Romy Diaz. At dahil hindi po tayo pinagpala, mga kababayan, mga ka-GPnatic sa bigote, eto na lang, nilagyan po natin ng filter na mic. Filter na bigote, kaya sumasabit sa ating pong mikropono. Okay? Hindi natin pinagkakailayan, mga kababayan. Filter lang po yung bigote na yan. Diba? Pero poging-pogi talaga ako dyan pag nandyan yung bigote na yan, mga kababayan. Naiiba ang itsura ko kasi ako ay Ilocanong bulis. Sabi nga nila sa Ilocano, pag bulis, wala pong buhok. Eto na, mga kababayan, pakinggan po natin yung mga pahayag muna nitong si Marcoleta bago po pumalag itong si Ping Lacson. Ating senador, ang bagong rockstar. Lagi nyo kasing sinasabi yan, kaya ang daming naiinggit eh. Teka lang, mga kababayan, ang bagong rockstar daw, lagi daw sinasabi, kaya marami daw naiinggit. Oy, maraming naiinggit. Bakit ikaw ay gusto mo ikaw lang ang laging nasa mga pedestal? Nasaan na 'yon? Eto. Kala ko hindi lalabas eh. Ating senador, ang bagong rockstar. Loro pa Buboy Perez. Naiinggit eh. Tungkol ng Senado kasi kapag ang isang bagay, isang subject matter ay natalakay na, lalo na yun, isang major committee, yung Blue Ribbon, bawal na yung gagawa ka pa ng sarili mong pagpapahayag. Lalong-lalo na kung gusto pagpapahayag mo, parang uulitin mo yung mga bagay na dapat sana doon na ihayag doon sa naunang pagtalakay. Ayaw niya masapawan. Mga kababayan, pag meron na daw Blue Ribbon Committee, dahil ito naman ang major, mga kababayan, major daw Ping. Pasensya ka na. Yung colleague mo, ayaw niya nasasapawan kasi ngayon, ikaw alam mo sa totoo lang, ganito po nangyayari, no? Di ba sabi pa nga ni Marcoleta, pinagkatiwalaan siya ng Pangulo, binigay sa kanya yung USB. Tama po kayo narinig. Si PBBM daw ang nagbigay ng USB sa kanya para may maitulong daw kay Marcoleta. Di ba? Ibig sabihin, hawak ka ng Blue Ribbon Committee tapos wala ka man lang sasabihin, mga kababayan. Di ba? Ako ay naniniwala, sinabi ko rin nung nakaraan, malamang sa malamang, mga kababayan, si Lacson ay binigyan din niya ng pahintulot ng Pangulo na magsalita hinggil po sa bagay na yan. Kaya lang, parang sabi ni Marcoleta, teka lang, ako lang dapat ang bida. Ako lang dapat ang tinitingala. Ako lang dapat ang magaling. Bakit, mga kababayan? Ito pang isa. Kung siya pala ay ayaw niya pala ng gano'n na nasasapawan,
bakit hindi ka magsalita sa mga colleague mo? Diba? Bakit hindi ka magsabi sa kanila, teka lang, nasasapawan nyo naman ako eh. Bago pa lang ako dito, ako dapat. Ako lang ang magsasalita. Wag na kayong magpahayag. Para sa akin lang pumunta lahat. Diba? Nasa na daw yung libreng kuryente, Margoleta? Yari ka? Parang may sarili kang expose, may sarili kang person. Oo. Hindi dapat na ginawa pa yun. Kumbaga, kalabisan na yun. Sa tuntunin kasi, bawal na yun. Okay. Kaya lang, pinayagan din. May pagka-liberal naman sa... pero kung susundin mo talaga yung tuntunin, hindi akma yun. Ayun. Dapat sana ay sumama na lamang siya doon sa komite. Opo. Kahit naman hindi ka miyembro, pwede ka naman magtanong. Lalong-lalo na kung At katulad doon na niya banggitin yung mga binabanggit niya. Kung pwede pala naman yun. Pwede naman yun eh. Ayun, Just, yun ang epal siguro. Yun ang pasika. Mga kababayan, tinawag na pa-epal. Tinawag na pasikat. Diba kayo naman na nagsabi meron tayong tinatawag na freedom of speech. Bakit naman bawal magsalita ang isang tao na magbigay ng kanyang privilege speech? Yari ka? Diba? Isa pa mga kababayan, sabi ko nga po, hindi lang si Lacson naman ang sinasabihan niya ng ganito. Maging itong si Kiko Pangilinan, mga kababayan, na nag-request daw sa kanya na maging member po ng Blue Ribbon Committee. Kaya lang sabi niya, binabypass ako nung ano na yun. Ito, pakinggan nyo. Itong magtatayo ng independent investigative body. Subukan mo. Si Senador Kiko. Insulto niya ako. Kung gusto niya akong palitan, magpresenta siya. Ipakita niya na mas marunong siyang gumawa ng mandatong itinalaga sa committee na yun. Wala pa siyang nailalatag kung anong gagawin niya. Pakikialaman niya itong magtatayo ng independent investigative body. Subukan mo. Si Senador Kiko. Insulto niya ako. Grabe naman yon mga kababayan. Pati ba naman si Kiko, buhay natin. Nag-apply siya. Nag-apply, nag-presenta yung kanyang sarili na isama. Karaniwan kasi susulat siya. Opo. Kung pwede sana maging membro ako ng committee mo. Ma'am Jody. Pinayagan ko. Rose. Okay. Oy, Matsu. So, technically, miyembro siya ng Miyembro Blue siya. Ribbon Committee. Oo. So, ano po ang gusto niya palabasin dito? Miyembro pala siya ng Blue Ribbon Committee, nagsusuwestiyon siya ngayon ng isang... Anong tanong mo? Anong gusto niya nga mo? Ano gusto niya palabasin dito? Di ba? Hindi mo alam kung anong gusto niya palabasin. Hindi kasi miyembro siya, tapos nagsasuggest siya ng bumuo pa ng isang bukod na grupo na mag-iimbestiga. Oo. Same subject matter. Ano po ang gusto niya palabasin dito? Iniinsulto niya ako. Kung ganyan, Sen, kung halimbawa ako, hindi naman ako miyembro ng Blue Ribbon Committee bilang isang mamamayan, pwede ka bang sabihin sa kanya na, Senador Kiko, baka pwedeng bumitaw ka na sa Blue Ribbon Committee? Kasi kung chairman kayo... Parang inaamin niya na hindi niya kaya eh. Tsaka wala siyang tiwala sa committee. Hindi, manawagan ka. Baka nakikinig siya. Baka nakikinig po kayo, Madam Sharon Cuneta. Pakikausap nyo naman po si Senador Kiko Pangilinan. Bako po pwede mapakiusapan mo, bakit mo naman meminosen yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ng si Senador Kiko Basanay. Una, Sharon Cuneta. Pakikausap nyo naman po si Senador Kiko Pangilinan. Bako po pwede mapakiusapan mo, bakit mo naman meminosen yung Blue Ribbon Committee sa pangunguna po ng Chairman Rodante Marcoleta, nabubuo pa ng isang komite, baka pwede yung sabihin nyo, magbitaw ka na lang dyan sa Blue Ribbon Committee, umalis ka dyan. Si Senador... Okay, mga kababayan. Diba, kumbaga, sila po, kaya tinitira nila si Ping Lacson, tinitira nila si Kiko Pangilinan. Ngayon, mga kababayan, ay lumabas na po, diba? Lumabas na ngayon dahil sa pagkakatanggal. Tinanggal na po, tama po kayo, mga kababayan, effective bukas, ay sibak na itong si Bunoan, si Secretary Bunoan ng DPWH at papalitan na ito ni DOTR Vince Dizon, mga kababayan. At napapabalitaan na mayroon ding binuo na independent body para mag-imbestiga, mga kababayan, dito po sa flood control projects. Ngayon, kung sinasabi nitong si Marcoleta, mga kababayan, na parang walang tiwala sa akin, parang iniinsulto niya ako. Kaya mo rin bang sabihin yan ngayon na si PBBM ay nagtalaga or bumuo ng independent body para mag-imbestiga hinggil sa flood control project na yan, ng mga ghost project
at mga pinagkakitaan ng mga politiko? Yan lang ang tanong ko. Pero, bago nyo sagutin yan, mga kababayan, syempre itong si Ping Lacson ay tila hindi po maganda ang kanyang mga pagkaunawa, mga kababayan. Masakit sa tenga ang mga binitawang salita nitong si Marcoleta doon po sa Net25 na tila mga ka-GPnatics siya po ay nasasapawan. Okay? So sabi ni Lacson, mga ka-GPnatics, ito po ang binitawang pahayag ng ating butihing senador. Yes po, butihing senador. Di ko naman sasabihin na yan ay palpak na senador dahil alam naman natin, mga kababayan, talagang ang kapasidad, ang capability ng isang taong kagaya ni Lacson. O ayan, tagot. Yan ang tanong niya, naghahanap ka ba ng away? Sabi ni Lacson, fires back at Marcoleta after Epal job. Yari ka! Diba, sinabihan siya ng Epal daw si Lacson, mga kababayan. Pero inyo, takot itong si Marcoleta, sabi ko nga kagrupo mo. Diba? Kasama mo sa Senado, hindi mo ba kayang kausapin? Na, uy, bakit naman ganun? Ba't sinasapawan nyo ako? Dapat ako na lang, dito na lang, sumama na lang kayo sa committee ko. Diba? Ako na lang ang magsasalita. Magtanong na lang kayo dun sa mga resource person. Diba? Pwede naman yon, mga kababayan, pero nagsusumbong siya sa Net25. Sabi dito ni Lacson, Senator Ping Lacson on Sunday bristled at neophyte Senator Rodante Marcoleta's claim that he and other senators were undermining his authority as chair of the Senate Blue Ribbon Committee in its inquiry into the allegedly anomalous flood control projects of Department of Public Works and Highways or DPWH. Ayoko ng away, sabi ni Lacson, mga kababayan. Pero kung aawayin niya kami, aawayin ko rin siya. Patay ka, Marcoleta. Si Lacson, mukhang mali ka ng pagkakatansya, hindi siya kagaya ng ibang mga senador dyan na papayagan ka lang sa mga gusto mong mangyari. Na sila ay kakayan-kayanin mo lang, Marcoleta. Tandaan mo, ha? Ex-PNP chief din itong si Lacson. At may napatunayan na. Diba? Mga kababayan, akala mo naman si Marcoleta, siya talaga yung nag-imbestiga. Binigyan lang naman pala ni Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, para ma-expose siya. Si Lacson, mga kababayan, dalawa lang yung nakikita ko. Either si Lacson binigyan din ng presidente po ng go signal, or sabihin natin dahil nga si Lacson ay marami naman itong mga alam nyo na, mga tenga, mga ka-GPnatics, may mga intel yung mga yan, ay merong sarili silang investigasyon na hiwalay po doon sa mga nakikita nila na binibigkas or binibitawan nitong si Marcoleta sa kanyang committee. Diba? Sabi ni Ma'am Alin Arsenas, ang gusto na malinlang ang mga nakalap ni Lacson, siya ang maglahad. Oo, parang ganun nga, mga kababayan. Parang ibigay na lang ni Lacson yung mga, kumbaga ibigay na lang ni Lacson lahat ng mga nakalap niya dito kay Marcoleta. Ano yun, mga kababayan? Ang tawag doon, ano? Credit grabber. Credit grab mo na nga yung paghawak mo, pagpapasabog mo dyan sa yung Blue Ribbon Committee. Hindi naman pala sa'yo nang galing yan ni Marcoleta. Pag nagkamali ka dito ng kinalaban si Lacson pa, hindi kanya nauurungan. Sabi dito, Lacson warned in a radio interview after Marcoleta called him epal and pasikat for delivering a privileged speech on the DPWH allegedly anomalous flood control. Mga kababayan, naku Marcoleta, baka ang tanong dito, kakayanin mo ba? Baka mamaya, yung buhok mo kung saan mapunta yung piluka mo, ha? Diba? Baka hindi mo kayang baka mamaya hindi mo kayang pagtakpan yung piluka mo. Mananaga ng credit si Marcoleta, sabi ni Mags
ano to? Hindi hirap pa basahin. Terartabia. Sorry guys. Hindi ako magaling sa pagbasa pag ganito, dikit-dikit. 'Di ba? Hindi ko alam kung saan puputulin eh. Pero mga kababayan, mga ka-GP natin, sabi ni the veteran lawmaker who has been exposing irregularities since his first term as senator in 2001, rejected Marcoleta's insinuation that he was interfering in the investigation of the Senate anti-graft panel. In his television program, the rookie senator accused Lacson of violating the rules when he pursued a privileged speech on the supposed fraudulent flood mitigation programs even after the Blue Ribbon panel had opened its inquiry. Mga kababayan, mga ka-GPnatics, sa tingin ni Marcoleta, mali yun. Pero bakit pinayagan ng ng Senate President? Bakit pinayagan na magbigay ng privilege speech itong si Lacson? Ibig sabihin, mga kababayan, walang paglabag doon, Marcoleta. Diba? At saka kung ito ay bawal sa tingin mo, bakit hindi ka nagtanong? Bakit hindi mo sinabi, oy, Mr. President, diba dapat ako lang ang may karapatan? Total, meron ng Senate inquiry. Bakit kailangan pa mag-privilege speech si Senator Lacson? Kawawa naman ako. Masasapawan ako eh. Gusto ko ngang sumikat eh. Diba, Ma'am Emily Basug? Parang gano'n ang gustong sabihin ni Marcoleta. Pero bakit wala kang ginawang pagtatanong? Diba? Dapat nag-inquire ka. Kasi nga newbie ka eh. Hindi mo alam kung pwede ba yung ginawa ni Lacson. Dapat you should have asked, diba, yung Senate President niyo or kaya yung Senate Majority Leader. Kung tama ba yung ginawa ni Lacson. Bakit sa Net 25 ka umaangal? Bakit sa Net 25 ka, diba, nagtatanong or umiiyak? Yari ka! Diba mga kababayan, dapat doon kung saan ka may problema, doon muna sana. Pag-usapan nyo muna sa loob. Hindi yung dakdak ka ng dakdak. Mamine. Sabi dito, sabi niya pinanghimasukan namin siya. Walang nanghihimasok dito. Gusto ko lang i-correct ang misimpression na kinikreate ni Senator Marcoleta. Tama mga kababayan. Kasi sabi ko nga sa inyo, dito sa kanilang programa, mga ka-GPnatics, syempre marami nakakapanood niyan. Libo-libo. Diba? Daang libo. Mga ka-GPnatics. Pag hindi kinorek ni Lacson yon, lalabas na si Lacson ay nangaagaw po ng kasikatan. Nangaagaw po, mga kababayan, ng ilaw. Diba? Kasi yung spotlight na kay Lacson ngayon hindi naman si Marcoleta ang tinitingnan na nagpasabog ng mga anomalous dito sa flood control project Ang tinitingnan si Ping Lacson, mga kababayan. Baka gusto niya makredit sa kanya. Nakahanap kayo ngayon ng katapat. Lacson said he had merely asked that the Blue Ribbon Committee's hearing schedule on Monday be moved to another date since it coincided with the equally crucial briefing of the Development Budget Coordination Committee on the proposed 6.793 trillion national budget. Hindi lang naman siya ang pinakikiusapan ko. Ang manifestation ko baka pwedeng ihiwalay na lang ang petsa kasi parehong napaka-importante ng hearing. I'm not belittling his Blue Ribbon Committee hearing. I recognize his mandate, but in his TV program, he was attacking us for supposedly interfering with him. We're not meddling with his authorities, Lacson said in Filipino. Yari ka dito, Marcoleta. Ano naman ang laban mo dito, mga kababayan? Paano kaya, mga kababayan? Kunwari lang. Diba? Nagkaanuhan to, mga ka-GPnatics, nagkainitan. Diba? Alam naman natin si Marcoleta Masyado tong balat sibuyas, mga ka-GPnatics, pero pag pinuna ito, wala to. Diba?
Paano kaya pag halimbawa umabot sila sa pisikalan? Kunwari lang. Diba? Kunwari lang na umabot sila sa pisikalan. Ano kaya ang tatakpan ni Marcoleta? Yung mukha niya o yung wig niya? Diba? Katawa-tawa talaga siguro to mga kababayan pag si Lacson kinuha yung, dinampot yung ulo niya. O eto. Joke. Oh. Oo. Boss GP, nagmamarunong lang yan si Piluka. Pinapakitang napakatalino ng kalbong ulo niya. Yari ka! Oh, latak ang namnamin ni Marcoleta. Sabi ni Asian Channel, yung wig niya. Yung, di ba tayo, mga kababayan ako, dumaan din ako sa mga ganyan, ano? Yung mga nanonood dito, naka-batchmate ko nung elementary kung paano ako makipag-away. Di ba? Mga kababayan, dinidiskartehan nyo pa nga ako nun eh. Anong ginagawa ko? Pag, di ba? Sa buhok ako talaga unang humahawak. Pag buhok na ganyan, sabay suntok-suntok, mga kababayan. Ganun talaga. Siyempre, kaso dito kay Marcoleta, mga kababayan, kung kapares ko ng style, si Ping Lacson sa ulo din nahawakan, wala na mga kababayan. Teka lang. Huwag naman yung ulo ko. Oh. Balat Piluka si Marcoleta. Sa bunutan na lang, sabi ni Marisa Zunukawa. Sabi naman ni Peregrino Arilio, sa kayabangan lang magaling itong si Marcoleta. Na nga mga kababayan eh. Ang nakakapagtaka dito, dapat iisang body lang sila, member sila ng Senate. Dapat nagtutulungan mga kababayan, hindi dapat sila nagsasapawan. Ang isa pa, kung pare-parehas naman yung kanilang layunin na makatulong sa flood control project anomalous na yan, diba mga kababayan, na hindi dapat tinitingnan ni Marcoleta na siya ay nasasapawan. Hindi niya dapat tinitingnan na merong mga kababayan na naagaw yung atensyon ng taong bayan. Oh. Sabi ni James Ruga, pabibo, kasi kala mo siyang pinakamagaling na senador. Bobo at panot naman yang mayabang na yan. Yari! Exactly mga alam naman natin na may talino rin si Marcoleta. Hindi naman magiging abogado yan kung walang talino. Subalit natapwat mga ka-GPnatics, alam natin na newbie siya doon. Dapat nga makisama siya eh. Dapat nga mga kababayan, di ba? Hindi siya magmamaru. Hindi siya dapat nagmamarunong. Dapat kung wala siyang alam or hindi niya alam yung proseso, he should ask, mga kababayan, yung mga kulig niya na matatagal na. Si Lacson ilang beses na nagpabalik-balik yan dyan sa Senado at marami nang napatunayan. Diba, Sir Leo? Oh. Lugi si Lacson pag papangitan. Oh. Ang saklap ng buhay ng anak ni Marcoleta, pinagbiyak siya ng tatay niya. Yun lang mga kababayan. May napabalita pa nga, di ba, kumakalat na naghihiraman daw sila. Oh. Hindi pwede sa debate si Marcoleta, sobrang pikon na senador. Sobra, nakita naman natin eh. Mga ka-GPnatics, kahit nung sinabihan lang ni Vice Ganda, natingnan mo yung mukha ni Marcoleta kung nakakatawa. Mga kababayan, ayaw mo palang napupuna, di ba? Huwag ka nang pumunta diyan po sa, huwag ka nang maging politiko. Di ba? Kung balat sibuyas ka. Oh, sa katunayan, hindi ka nga dapat pumapasok diyan eh. Oh. Baka naman tama po kayo. Lahat ng gustong pagtakpan ni Marcoleta ay nabunyag ni Lacson kasi, di ba, mga kababayan, merong mga nababanggit si Lacson na siguro ayaw po mga kababayan na marinig ni Marcoleta. Baka kasi ang mangyari dahil binabanggit ni Lacson tapos sa Blue Ribbon Committee ay hindi naman binabanggit ni Marcoleta. Parang ang lumalabas, teka lang, Marcoleta, nagiging selective ka ata. Diba? Oh. Sabi ni Eric Santos na magsabog ng kasiyahan sa mundo, walang nasalo nanay niya, kaya nga pinanganak, ayun ang itsura. Correcto mo siya ang nasa Blue Ribbon, yumabang na si Boy Corriente, hindi yung tapangan siya, first time pa nga lang siya sa Senado, dapat magpakumbaba siya, wag sumimangot. Correct. Diba mga kababayan? Yun naman talaga dapat eh. Pag ikaw ay newbie, mga ka-GPnatics, naging sistema na,
sistema talaga ng mga Pilipino yan. Ako kahit saan ako mapunta, mga kababayan, kahit na nga tenure na ako ang ginagawa ko, nakikisama pa rin ako talaga. Diba? Hindi ako nag-o-oppose basta-basta pag ito po ay tama naman. Diba? Aluwad Bumalod. Salamat po sa pag-share muli ng iyong blessing. Sabi ni Maria Palisok, totoo ba GP, sabi ni PBBM, independent na ang mag-iimbestiga. Ayon po yan sa balita na nakalap ko, mga kababayan, independent. Ngayon, sa mga nag-iisip dyan, sabi, sino ang mamumuno? Siguro, mga kababayan, your guess is good as mine. Diba? Kung sino ang mamumuno dyan. Sabi ni Imelda Castro, gustong maniobrahin ni Marcolets ang hearing tapos siya ang bida. Yan po ang totoo. Diba? Samantalang, mga kababayan, yung investigasyon niya pala doon, si PBBM lang ang nagpid sa kanya. Yari ka! Tapos ayaw mo, mga ka-GPnatics, na merong ibang tao na magbibigay din ng kanilang privilege speech. Diba? Ayaw ni Marcoleta, ayaw masapawan, kaya tinanggalan niya ng posisyon sa Kongreso. Iniisip niya sa 18 Judas siya lang ang magaling, kaya hindi niya akalain na mas magaling si Lacson na hindi abogado. Yan naman ang talagang totoo 'Di ba? Dapat kuryentehin yan para magising. Ayaw lang ni Wingman na sasapawan siya, nagmumukha kasi siyang payaso sa Senate hearing, correct? Sabi ni Gemma Kilitoy, puro angas lang yan si Marcoleta, Idol GP, pero iyakin. Sir Aluwad Bumalod, salamat po muli. Sa HOR yan, si Marcoleta nagmukhang ewan. Itsupwera yan sa Quadcong. Ang hilig pang mang-insulto kasi nga inagawan ng hopya. Mga kababayan, doon pa lang sa pag-aagaw ng hopya, sa kanya naiinis na siya Sa madaling sabi, itong si Marcoleta, sobrang iksi ng pisi, mga kababayan. Masarap asarin itong si Marcoleta. Naku, siguro pag asarin ito ng asarin ni Lacson, baka mamaya, mga kababayan, atakihin ito. Araw-arawin ko yung si Boy Kuryente sa pangako niya sa taong bayan na 2K pababa, libreng kuryente, wag niyang ilihis sa issue ng kuryente. Ayan, mga kababayan, super VIP kasi. Sana tanungin niya si Sen Lacson na kung pwede pangalanan na kung sinong senador na sangkot sa anomaly. Ito nga po, mga kababayan, kaya parang galit si Marcoleta sa nangyayari. Kasi meron ng mga binabanggit itong si Lacson. At the same time, pag nagpi-privilege speech itong si Lacson at nagkakaroon ng interpolation, hindi nyo pa napapansin yung kanilang mga galaw, mga kababayan, ay hindi po normal. Yung mga kamay pa lang. Tapos yung pagsasalita nung, di ba, yung mga nagtatanong na gustong umepal. Tapos mga kababayan, makikita nyo sa kanilang pangkaraniwang speech kapag ito ay pabor sa kanila, dire-diretso magsalita. Pero kapag parang may mga pinapatamaan itong si Lacson, mga kababayan, sa kanyang privilege speech o kaya sa kanyang interpolation, ay biglang-bigla, mga kababayan, nauutal yung mga kasama nila doon sa Senado. Sabi ni Ma'am Felicity, bakit ganito si Marco Beta, ang hirap makaintindi o ayaw intindihin? Bakit kasi nanalo ang nakakatawang mukha ng gagong ito? Yari ka! Alam nyo na, mga kababayan, marami po ang nagsabi at nagpaabot sa atin, kaya nanalo ito dahil nga po sa pangako na 2K pababang kuryente ay libre na. Diba? Maging ang aking mga kamag-anak ay naniwala po sa pangako na yan. Nasan na ngayon? Wala. Yari ka! Okay? So ito naman ang pag-usapan